haven't lost my faith. I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say. I don't know where to start. But you give the grace with all that's in my heart. I will sing. I will praise. Living in my darkness, because sorrow is so heavy. I will sing. That's all you want is words. Because your word is true, I will sing. It's hard for me to see all the times in play for me. Oh yes, Lord. But I will put my trust in you, knowing that you can set me free. I don't know what to say, don't know where to start. Begin to pray with all that's in my heart. I will sing. I will praise. Even in my darkest night, in the sorrow and the pain, I will sing. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Even in my darkest night, in the sorrow and the pain, I will sing. I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Salamat sa iyong kabutihan, Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay ay kalooban mo, Diyos. Yes, Lord. For as the prophet said, Lord, we are not living in the permissive way, but we are always living in the perfect will of God. Because the way of the righteous is ordered by the Lord. Amen. Thank you, God, for this day that you have given us. This is the day, Lord, na ginawa mo para sa amin, upang ang mga tunay na mananamba ay magsasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Amen. Purihin ka sa araw na ito, sambahin ka, Panginoon, at itaas. Salamat sa mga awitan, mga pagpupuring matataas na nagagaling sa aming mga puso, Panginoon. That we sing, Lord, kami ay umaawit with understanding in my heart, in our heart, Lord. Kaya purihin ka sa araw na ito. Alam namin, binless mo kami, O Diyos. Yes, Ayon sa iyong kabutihan, ayon sa iyong kadakilaan. As we continue this fellowship, Lord, especially, Lord, in this moment that I am going to minister your word. God, I pray, Lord, help me, God. Take my will, let thy will be done. Amen. Open our understanding, open our mind, Lord. Let the manifestation and the revelation be manifested unto us, O God. Hayaan mo ikaw mag-usap at magsalita sa aming kalagitnaan. Take control of the human spirit, Lord. Yes.
But let your word speak unto us today. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Mga hindi nakarating, ikaw ang nakakalamat na kapatid sa kanilang mga rason, Panginoon, kung bakit hindi sila nakarating, O Diyos. That we are always praying for them, Lord, na magkaroon sila ng katagumpayan sa kanilang mga buhay, lalong-lalo na sa araw ng pagtitipon na kagaya ng sinabi ni Pablo sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25. Huwag ninyong pabayaan ang araw ng pagtitipon, kagaya ng ginagawa ng iba. Sapagkat tayo, Panginoon, kami ay naglilingkod o Diyos sa iyo. Sapagkat ang pagtitipon na sinabi ni Pablo sa mga Korinto, sa inyong pagtitipon at mga pagsasamba ay gawin ninyo ay isang himno, isang awit, Amen. mga pangangaral, may mapag-exhort na mga salita sa ikalalakas ng katawan ni Kristo. Amen. Puhin ka sa araw na ito, nawalatin ka. In the name of our Lord Jesus, ang may sakit, Panginoon, physically ay pagalingin mo. In the name of Jesus, touch their body right now. In Jesus' name we pray, Lord. And I pray also, God, mga kapatid namin sa abroad, Brother Ariel, Lord, ikaw patuloy mag-protect sa kanya, patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan. Mas paano din ang mga prayer request ng bawat kapatid, kaligtasan ng buong pamilya, Amen. Panginoon, kaligtasan ng mga mahal sa buhay at kamag-anak, Panginoon. Mga mahal sa buhay, Sister Nora, Sister Terry, at Sister Tracy, Panginoon. Silang ilaw, Diyos, na pinadala mo sa kanilang tahanan. At hayaan mo ang ilaw na ito ay makita ng lahat. Yes. Sapagkat ikaw ang ilaw na nasa amin. Amen. In the name of our Lord Jesus, as we continue, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Blessed be the name of the Lord. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa pangalan ng Panginoon. At tayo pinagpala ng Diyos. Praise God. At tulad po ng may pangako ko ay marami pa tayong subject. Pag pinag-usapan natin kasi ang new birth, napakaraming subject, mga kapatid. So, siguro ang iba dyan ay babalikan ko, mga kapatid, dahil nung sinerge natin ang gusto, sa pamamagitan ng propeta, mga kapatid, ay ang tunay na kapanganakan. Mga kapatid, nandiyon ang true new birth, na introduction, din the meaning ng new birth. Pag-aralan natin, mga kapatid, din ang great mystery. Praise God. At new birth is all the earth things, flesh, man, unit, body, spirit, and soul. Siguro babalikan natin yan next. But nakafocus po tayo ngayon sa ito yung brand new unit. Yes, God. Then the foreknowledge in Him. Then, dito tayo mga kapatid. The glorified body. Amen? Amen. Can you say amen? Amen. Sa tuwin ng Diyos mga kapatid, bago po tayo siguro umupo, ay buksan natin ang ating mga Biblia. Sa Romans chapter 8, 29 and 30. Praise God. Naririnig ba ako? Kasi parang nabingi ako dun sa loob. For whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them who also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Can you say amen? Amen. So, maaari na po tayong makaupo mga kapatid. A glorified body. So, before we proceed to the subject, gusto lang nating
alisin yung naitatak sa ating mga utak pag pinag-usapan natin ang glorified body. Alright? Amen? Praise God. Kasi ang alam ng pangkalahatan at karamihan, ang glorified body ay hindi na namamatay. Ang glorified body ay nasa langit na. Literally, yung langit na, alam niyo na, yung nasa isipan ng tao. At ang glorified body ay untouchable. Hindi siya nahihipo. Okay? Amen. Ang glorified body ay, ano pang alam nyo? Meron ba kami alam? Sige po. Yun ang aakyat doon sa langit. Ang glorified body ay lumilipad. Tama? Ang glorified body ay espiritu. Ano pa? Marami. But, alam nyo mga kapatid, bago ko i-proceed to, si Jesus Christ, sagutin ninyo ako. Nung na-risen siya from the dead, nung nabuhay siyang maguli mula sa mga patay, glorified body ba siya? Hindi. Sagot. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, di ba? Nilibing. And in 3 days, nabuhay siyang maguli. Ang sabi ng scriptures, that there is only one tomb empty. Isang libingan lang po ang empty. At yung pagkabuhay niya maguli, ang tanong natin, glorified body ba yun? Hindi. Glorified. Glorified. Yes, tama po ang inyong kasagutan. Glorified body po yun. Amen. 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 Kaya nga mga kapatid, bago siya dumating doon sa kwartong sarado, dahil nagtatago na po yung mga disipulo, dahil natatakot na rin sila, nakita ng mga kababaihan na dumalaw sa kanya ang Panginoon, ang sabi ng Lord, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Yes. Look at that word. Sapagkat si Kristo ang buhay. Bakit nyo hinahanap ang buhay yan sa mga patay? Wala na siya sa mga patay. Siya ay nabuhay na uli. At sabihin ninyo sa mga alagad na ang Kristo ay nabuhay ng maguli mula sa mga patay. Kaya dali-dali yung mga kababaihan, mga kapatid. Okay? Kaya hindi po totoo na bawal ang babae na magsalita. Ladies, kayong mga babae na nandito, dahil kung bawal po kayong magsalita, mga kapatid, na ang sabi ng Korinto, napakahigpit ni Pablo, ni magtanong ay bawal magtanong. Hayaan daw siya magtanong pagka-uwi sa bahay, saka siya magtanong sa kanyang asawa. Eh, sabi ni Sister Nora, paano daw yung walang asawa? Kanino siya magtanong? Amen. Paano yung mga dalagang babae na walang asawa? Kanino sila magtanong? Can you say amen? Tila baga na-apply sa physical, kaya ang discrimination sa mga babae ay ganun na lang. But remember, in the creation of God, God said, He created them male and female. Amen. In the image of God. Kayo rin naman ay nilikha ng Diyos sa wangis ng Panginoon. Ngayon, discriminate ang inyong pagkatao. Dahil sa sinabi ni Pablo na hindi pinahihintulutan ang babae ay mangaral sa iglesia. Ginawa nilang literal ang iglesia ang building at ang mga babae na sa loob ng iglesia na building ay huwag magsalita. Oh God! Gawin na kayong pipi. Huwag na kayong mawit, huwag na kayong magpatotoo, huwag na kayong magtanong, umuwi kayo sa bahay, doon na lang kayo. Kung ganyan man lang ang interpretasyon ng tao sa inyo. Pero sino ang inutusan ng Panginoon nung siya nabuhay na maguli? Di ba mga babae? Oh, kasi mga lagad, natatakot na eh. Nagkukulong na doon sa kwarto eh. Right? Hindi nila maintindihan na mayroong isang babae na huwag talagang magsalita sa iglesia. Sino yung iglesia na yun? Ikaw yun! At yung babae na nandun sa loob ng iglesia, human spirit, huwag siyang magsalita. Amen? Amen. Oh, yan po ang totoo. Yes. Amen.
Kasi, pag in-apply natin sa literal yan, kawawa. Nakapasok ako sa isang grupo mga kapatid na naawa ako sa asawa ko. Discriminate siya. Habang kumakain kami mga pastor doon sa napakasarap na kainan, lamesa, yung asawa ko nandun nakaupo sa gilid. Ang ginagawa ko mga kapatid, yung ulam ko, dinadamihan ko, nilalagay ko sa plastic. Kung nilagay ko sa styrofoam, tapos tayo ako, excuse muna ha, pupunta ako sa asawa ko, kainin mo yun. Hindi ako na ano, yung bagabag ba? Sabi ko, ang babae ay binigay ng Diyos bilang helpmate sa akin. Amen. Sabi ni Edan, this is my bone of my bone. Flesh of my flesh. Ngayon, pagkakain ako, nakahiwalay sa akin. Kaya hindi ako nagtagal eh. Hindi po pwede. Amen. Praise God. Yan ang tama. Yan ang tunay. Kaya nung nireveal ng prophet sa atin, na yung babae, gulat ako. Ephesians chapter 5, mga kapatid, at sa Timoteo at Corinto, na yung babae, mga kapatid, inahalin tulad siya ng church. At may babae din sa loob natin na madaldal siya. Na kailangan siya magsalita. Kahit mga pastor, may babae yan. Kaya pag yun ang nagsalita, mga kapatid, ang pangit pakinggan. Imbis nakaka-bless, mga kapatid, imbis lumalakas yung mga kapatid, lalong nangihina. Alright? Imbis na yung word man, problema, walang word man. Yun ang problema. Kasi walang nagsasalita. By intellect, they are preaching the word, but let the word man speaks to the congregation of God. Alam mo, sa nananahan ng Diyos, sa kapisanan ng mga Diyos. Amen. Right. Glorified body, what is glorified body? Are we glorified now? Two questions. What is glorified body? Hello? Si Jesus Christ, glorified body, kaya pumasok siya sa saradong pinto, at ang sabi niya, mga kapatid, peace be with you. Gulat ang mga apostol. Ano to, multo? Biglang dumating. Ay, wala si Tomas do. Yes. Busy. Nakikipag-fellowship sa mga Sadduceans. Kaya nung marinig niya ang balita ng Panginoon ay bumangon sa mga patay, sabi niya, hindi ako maniniwala na ang guro ay bumangon sa mga patay hanggat hindi ko may pasok yung aking daliri doon sa kanyang butas. Look at the glorified body sa kamay niya at sa katagiliran niya. At the second time, nung magpakita ang Panginoon sa kanila doon din sa saradong pinto na yun, ang sabi niya, Tomas, halika. Amen. Glorified body to, pero halika. Isuot mo ang iyong daliri sa butas ng aking kamay at sa butas ng aking tagiliran. Right. Amen. That is a glorified body. Touchable or untouchable? Touchable. Touchable. Ang glorified body ba, hindi kumakain ng literal na bagay? Kumakain. Alam niyo bakit? Nung third time, nagpakita ang Panginoon ng mangisda si Simon Pedro. Hallelujah, magdamag silang ng isda. At ang sabi ng Biblia, wala silang nakuha kahit isa. Dumating ang Panginoon. Sabi niya, may nakuha ba kayo? Sabi niya, wala. Magdamag na po kami. Lumaot kayo ng konti. Pagkatapos, sabi niya, ihulog ninyo yung bandang kanan. Amen. Sabi niya, magdamag na kami dito, wala kami nakuha. Pero dahil sinabi mo, hindi nila nakilala ang Lord. Yes. Bakit kaya hindi nila nakilala? Hindi na nakilala kasi gusto. Pupunta dagat, hindi na maliligo. Alam mo, naka-long sleeve. Maliligo ka sa dagat naka-long sleeve. Amen? Sabi nga ng Bible, si Simon Pedro, hubad Nung makakuha sila ng maraming isda, sabi ng Panginoon, dalhin niyo ako rito. Mag-ihaw kayo. Amen. Kain tayo. Glorified you. Glorified body, kumain ng isdang inihaw. Amen. Inasal siguro yung May nakakita ba kayo ng glorified body kumain sa mga inasal? Meron. Ako kaya. Kami. Yes! Amen! May kumakain sa McDonald's glorified body si Jesus Christ. Kumain ng inihaw. Anong sabi ninyo? Hindi kumakain ng literal na bagay ang glorified body. Kumakain. Amen. Amen. Sabi la,
Hindi naman namamatay ang glorified body. Ah, hindi ba? Bakit namatay ba si Jesus Christ? Nung buhay siya maguli, hindi na siya namatay. Oh, namatay na siya eh. Ayaw magpatay muli. Can you say amen? Namatay na siya, nabuhay na eh. Gusto mo patayin ulit para mapatunayan mo lang na ang glorified body namamatay. Hello? Praise God. Yan ang malinaw. Mamatay ba ang glorified body? Anong sabi ng Lord? Pag hindi mo naintindihan ang sinasabi ng Panginoon, ang sino mang nakarinig ng aking tinig at ng aking salita, ipinamuhay nila ang aking mga salita mula sa kamatayan, ay dadalhin ko sila sa buhay. Amen. At hindi na sila makakaranas ng mamamatay pa kayo? Hindi na. Hindi na. Pastor, nagbibiro ka ba? Si Jesus Christ ang kagalitan nyo, hindi ako, siya may sabi niyan. Hindi ka na mamamatay. Kaya, barilin nga kita. Sabi ng prophet, you see the wrong guy. Okay? Nakita mo ang isang maling lalaki. tao. Right? Kasi ginamit mo ang literal at carnal mong mata. Yung five senses na nakapaloob sa katawan na ito. Ano ang nandoon? Seeing, smelling, tasting, hearing, and touching. That is exactly to this physical body. Amen! Pag yun ang ginamit mo, hindi ka nga aabot sa kaisipan ng Diyos. Pero huwag natin gamitin yun. Gamitin natin ang five senses ng ating word man. What is that? Apostles, prophets, evangelists, pastor, and teacher. For what reason? For the work of the ministry, to edify the body of Christ, and for the perfecting of the saints. Till we all come in the unity of faith. Ayan, mga kapatid. So, malinaw na sa inyo glorified body. What is glorified body? Are we glorified now? Let us proceed. The new birth moves you from a corruptible body of the sex birth to the glorified body of the new garment, which is the new creation. Ulitin ko, ang kapanganakan muli ay siyang nagdala sa inyo mula sa katawang nasisira na siyang ipinanganak dahil sa babae patungo sa tinatawag na glorified body o niliwalhating katawan o tinatawag niya bagong damit. Amen! Na iyong isinuot sapagkat ang lumang damit ay hinubad mo na. Amen. At ang bagong damit ay isinuot mo, put on, na siyang tinawag na spoken word body o the new creation body. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:16 and 17. Hallelujah. Therefore, if any man be in Christ, 16 and 17, kung basahin niyo, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. New creation body. Are you with me? Yan po ang katawan na ating taglay ngayon, a new creation body. Definition of the glorified. Glorified body is approved to move further and into a higher condition. Ulitin ko. Glorified body o glorified is approved. Approved. Aprobado sa paningin ng Diyos. Sabi ko nung Sunday, tinitingnan ka ng Diyos hindi dahil ikay makasalanan. Tinitingnan ka ngayon ng Diyos bilang kanyang anak. Approved to move further and into a higher condition. Higher, not lower. That is
caught up. And that is the word rapture. Higher condition, higher understanding of the divine things. Naintindihan natin? Higher, caught up, itinaas. Hindi, caught down. Kaya pag itinaas ka ng Lord, hindi ka maintindihan ng mundong ito. Look at Jesus Christ. Naintindihan ba siya ng mundong ito? Sagutin ninyo ako mga kapatid kung naintindihan siya. Hindi siya kailanman naintindihan. Pero bakit ngayon? Lahat na naniniwala sa Kanya. Yes. Di ba nung dumating siya, walang ni sino mang taong tumanggap sa Kanya? Maliban doon sa 12 pinili niya. Right? Amen. Pero nung nagpagaling siya, di ba, ang daming sumunod sa Kanya? Nung magpakain siya, ang daming sumunod sa Kanya? Pero nung magsalita siya ng mga wika, nagsalita siya ng mensahe, ano ang nakita ng mga tao? Katitisuran. Kaya sumigaw ang Lord, mapalad ang tao na hindi nakasumpong sa akin ng katitisuran. Amen. Diba? Nangaral ang Panginoon sa gospel niya. Ang sabi niya, narito ang tao na mula sa ilang. Nagdamit siyang damit ng isang barok. Balat hayop ang kanyang damit. Ang kinakain niya ay mga balang at mga pulpukyutan, mga kapatid. At sinasabi nila ng mga tao na nasa mundo, siya'y nasa demonyo. Yes, yes. Itsura ni John the Baptist, mga kapatid, ang haba ng balbas, ang haba ng buhok na walang barbershop, mga kapatid, doon sa wilderness. May pasan, mga kapatid, hindi ko alam kung si Barak ba talaga yun. Tapos yung damit niya, ganun lang, tapos balat ng hayop, ewan ko, naliligo yun. Heto at nagsasalita, kayong mga lahing demonyo, kayong mga lahing ulupong, mga masamang henerasyon, galit na galit sa kanya yung mga pariseo. Sino tong gusgusin na to? Hello? Diba sabi ng Panginoon, sinasabi nila na siya nasa mga demonyo. At narito, sabi niya, ang anak ng tao. Look at that word. Siya, ang sabi nila. Sabi nila, siya'y malakas kumain. Gluttonous? What is gluttonous? Sinabi ng Bible sa Matthew, he is a gluttonous, malakas lumamon. Wine bibber. This is Justin Bieber, ha? Wine bibber, ano yun? Nakasuminom. Totoo kayo yun? Chismiso na. Sabi nila, kasi nga, bakit? Ang kasama ng Panginoon ay ang mga publikano, mga makasalanan, mga kung ano-anong mga makasalanan sa mundong ito. Sumigaw ang Panginoon, ako'y pumarito hindi sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan, sapagkat ang magagaling na ay hindi kailangan ng manggagamot. Amen. Oh, wine bibber, but wisdom justified to them that believe Him. Ganyan ba ang Diyos? Kaya hindi sila eh. Bakit? Nung mag-wild siya sa templo, di ba? Nag-wild ang Panginoon sa templo. Naalala ninyo? Pinag-sispa niya yung mga ano doon, pinag-titibuang niya. Anong sabi ng mga pariseo? Tingnan mo nga yung guru ninyo. Yan ba sinasabi niyo yung anak ng Diyos? Sa bliro? Can you say amen? Bakit nagalit ang Lord? Ginagawa nila kasing tindahan yung templo. Tama po? Amen. So, higher condition. Hindi ka maintindihan? Ngayon, tinanong kayo, ano sinasabi nilang may babae? May babae sa amin. Maintindihan ba? Hindi. Sabi naman, ano, pinagtuturo ng mga yan? Tuturuan kayo, mga bulang propeta yan. Tuturuan kayo kung ano-ano. Sabi, sister, nag-aalala kami sa inyo. Sabi ko nga, mag-alala kayo. Dati rin, may nagsabi rin sa akin yan. Nag-aalala kami sa inyo, pastor. Bakit kayo tumanggap sa kanyang turo?
naliligaw ka na. Sabi ko sa akin, salamat na ako'y naliligaw sa katotohanan. Amen. Amen. Yes. Na-deceive sa katotohanan. Na-deceive sa katotohanan. Yes. Dahil kung hindi ito totoo, yung Espiritu ng Diyos na nasa akin, siya magsasabi sa akin, hindi yan totoo. Amen. Amen. Right? Pero salamat, yan yung Espiritu ng Diyos na nasa akin, siya ang nagsabi, iyan ang tama. Amen. Right. Gusto niyong patunayan ko sa inyo, nag-glorify body tayo? Ako mismo. Wala na lang yung motor ko dito, Fury dati. Binenta ni Kuya Miko, kay Kuya Miko yun. Motor ko yun, may meeting kami, yung Commonwealth, wala pa yung 60 kilometers per hour dati dyan. Nagmotor ako, may meeting kami, papunta akong Quezon City, dyan sa Commonwealth, pauwi na ako. Bilis ng takbo ko mga kapatid. 80, 90, 100 dyan eh. Mabilis yung motor ko. Ang bilis. Makasunod ako doon sa isang malaking, parang panel na truck. Mga kapatid. Dito sa gilid ko, mayroong isang kotse. Dito sa gilid, God bless you. Dito sa gilid, mayroong tinatawag na jeep. Doon sa likod ko, ang daming nakasunod. Di ang bilis. Maya-maya mga kapatid, bigla na lang, yung truck na nasa harapan ko, biglang kumabig ng ganon. Di syempre, pagkabig niya, libre ako. Sabi ko, salamat. Kasi libre. Didiretso ako. Pagkabig ng kapatid, nakita ko yung mismong tumbok na tumbok ko yung tao. May dalang karton na malaki, nasa ulo niya mga kapatid. Hawak-hawak siya. Nakatingin sa akin, nakaharap ng ganon. Tumbok na tumbok, malapit mga kapatid. Sabi ko, hindi na kayang pinuhin. Ang ginawa ko mga kapatid, kumreno ako sa may harapan, narinig ko na lang yung motor, kahit nakahimit ako, narinig ko yung iyakban ng gulong. Gumanon yung motor, yung preno. Tapos naramdaman ko yung motor ko, gumewang ng gano'n. Dahil sa gumewang na binitawan ko, sabi ko, Lord, bahala ka na. Naantay ko na pagtama ko sa kanya, siyempre, titilapon ako. Yes. Pagkatapos kong tumilapon, sasagasaan ako ng mga kasunod ko. Yun na lang inantay ko. Pag tama talaga mga kapatid, sa katawan, ito, matagal kong pinatututo. Pag tama doon sa tao, dyan na siya talaga. Pag tama, gumano na lang ako. Merong parang isang aninong kulay pula. Damit kasi niya pula. Dumaan sa akin mga kapatid. Tumagos. Amen. Dumaan siya. Tinumbok ko na.